Good evening mga Shenjinkai! Ako po si Shenjinkai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel at meron na namang mga hatid na tips para sa inyo ngayong papasok na 2025 year of the wood snake. So, para sa ating mga kaibigan dyan na mga nakatanggap na ng books nila, I hope nababasa nyo na at nakakapag-prepare na kayo ng mas maaga. So, magandang buhay sa inyong lahat. Ito ulit ako. Ngayon, medyo gabi ang ating, pasensya na, as usual, naniningkit, walang tulog, lalong nasisingkit si Shenjinkai nyo. Sobrang natawa naman ako dun sa mga tumulong sa Tagalog vocabulary ko. Maraming salamat. Thank you. Kasi talagang gano'n, no? So, ito ang ating ngayon, sa 2025. Mabilisan lang to, pero susundan ko rin naman agad ng isa pang video, itong ating video ngayon, no? Kasi nagpapadala sa mga nakatanggap na ng kanilang mga books kasi, no? So, sana kung may mga concerns kayo, kung meron kayo mga hindi naintindihan sa feng shui, please let me know. Kasi alam nyo po, hindi po katakataka na hindi naiintindihan ng iba, no? Yung sistema ng tunay na feng shui. Alam nyo kasi yung mindset nating mga Pilipino about sa, bumati na ba ako sa inyo? Okay. Basta magandang buhay sa inyong lahat, sa ating lahat, okay? So, yun nga ang mindset kasi natin mga Pilipino. When it comes to feng shui, ay kakaiba. Talagang akala natin, ang feng shui nasa tindahan. Wala po doon ang feng shui. Ang feng shui po ay nasa loob ng bahay nyo. Yun ang tunay na feng shui natin. So, ngayon, ipapaliwanag ko na naman sa inyo mga bagay na ito, Total, kung mahilig ka sa feng shui, edi pinapanood mo ako ngayon, di ba? Siguro nanawa na yung mga mata nyo, nanakit na lahat ang mga mata nyo sa kakapanood ng lahat ng mga YouTube channel, na regarding sa feng shui. Pero ako kasi, hindi yan ang pinapanood ko, doon ako cartoons. So, ganito yun, mga ka-Shenjinkai, mga ka-feng shui natin dyan, mga interesado sa feng shui. Total, interesado naman kayo talaga, seryosohin nyo. Hindi tayo pwede yung ganun yung, gusto ko lang ganito, tapos na, tapos iba naman, sa susunod na naman, parang tinatamad ako ngayon mag-apply ng feng shui, sa susunod na lang, teka, wala akong budget ngayon, wag na lang ngayon mag-feng shui. Yung mga ganun, hindi magandang mindset, Kung gusto mo ng feng shui, kung gusto mo ng maunlad na buhay, kailangan talaga seryoso ka sa pag-feng shui ng iyong buhay, ng iyong bahay. At gusto kong paalala ko talaga sa inyo, ang feng shui wala po sa store, wala sa tindahan. Ang feng shui, ang real feng shui po ay nasa loob ng inyong bahay. Kaya naman, 'di ba? Ako, mga ka-Shenjinkai, mga bago nating diyang nanonood, if you're watching this, I am inviting you all sa susunod na pag-meet up kapag ako'y nakauwi ng Pilipinas, saan man kayo galing na probinsya or Ako lang po ang tanging legit feng shui consultant na makikipagkita sa inyo ng libre, without tickets. Sabi ko sa inyo because when I studied feng shui, this is not for business. It is for my own. It is for my own life. Hindi para maging trabaho, But of course, it made me a career also, And thank you so much sa inyong mga tumatangkilik at naniniwala sa akin. Because nung ako'y nag-start talaga, when I started feng shui, I have a noble purpose. Noble purpose ko na talagang matutunan nyo ng totoo, walang lokohan. Kasi alam nyo, kung nakikipaglokohan po ako sa inyo, kung gusto ko lang kumita ng pera sa inyo, ay madali po yun. Kaso, ang sa akin po, ang buhay ng tao, you will never know maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay ko. Sabi kasi nila dito sa Japan, may kasabihan sila, pag maganda ka raw, maiksi lang ang buhay. Talagang sinabi, inamin Sige, basta ganoon ang mga joke. May kasali pa rin tayong joke para maging masaya ang buhay, Pero kasi ganun nga, yung natin, kailangan i-share ko talaga sa inyo yung tama. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo naiintindihan yung tamang feng shui. Kasi
what I want is talagang guminhawa yung buhay nyo. Kaya ako nakikipag-meet up sa inyo para maintindihan nyo talaga ang lalim ng feng shui. Para maintindihan nyo ang tunay na feng shui. Next time, pag tayo ay uuwi ng Pilipinas, please meet me up in, let's say, kasi ang lagi naming meeting place doon is Trinoma Food Court, no? Kasi, from all the provinces, may bus doon eh. So, doon kami nagmi-meet up. Ngayon, mas madali nyo pong maiintindihan kapag kaharap nyo po ako. We don't have any tickets. It's for free. Ako lang ang legit feng shui consultant na makikita nyo, makakausap nyo, matatanong nyo personally. No? Hindi naman, it's not I'm bragging, no? Pero para po sa inyo to, hindi po para sa akin. Because ayaw kong ipagdamot. Ayaw kong ipagdamot ang knowledge na ito. Gusto ko, kasi kagaya ng mga bumibili ng books ko, kung kaya nyo pong pumunta ng Quezon City sa Trinoma, it's a very short time if you really want to know, to learn, no? So, dun tayo magmi-meet up at dun ko sasagutin, ipapaliwanag sa inyo ang books natin. Usually kasi, no, maraming hindi nakakaintindi. I could not open this because everyone might copy my book, no? So, yun yung aking Sa loob po ng book na to, nakapaloob ang real feng shui. So, the easiest and cheapest way ang tinuturo ko sa inyo. Kasi alam nyo po, ang bahay natin have 9 directions, no? Kasama ang center. So, nandiyan na yung si east and west, north and south, no? So, yung southeast, northwest, southwest, northeast, no? Yan yung ating and the center. So, yan yung feng shui. Yun ang loob ng bahay nyo. So, yun lang ang ating dapat, ina-advise ko talaga na, please, yun yung talagang uunahin nyo, bibigyan nyo ng priority every New Year. Kung talagang into feng shui kayo. But if you're just, kumbaga gusto nyo lang talagang may marinig, or may, yung mga napapanood nyo na gusto nyo lang ng asin, o kaya ng laurel, okay din lang naman po. Pero, it means you're not into feng shui. Because if you're into feng shui, tunay na feng shui po ang gusto nyong malaman at matutunan. So, yun talaga yung pinaka-importante sa feng shui. At hindi ko po masyado sa inyong lahat, no? Because, alam naman natin na mahirap kitain ang pera. But in everything that you do, you invest effort, no? Kahit pa paano, kahit nga, alam nyo, nakakabili nga kayo ng mga cellphones na talagang yung, kahit ako, wala nun. So, alam nyo po, yung sa akin kasi ang cellphone, basta tumunog, basta nakapag-text, basta nakapag-YouTube, okay na ako doon. Wala na mga Photoshop, wala na mga kung ano-anong apply, So, yun mga kaibigan, yung gusto kong maintindihan ninyo sa feng shui. Ngayon, kung talagang kakayanin ng budget naman ninyo, please, avail our annual books, no? With set na po ito. With set na, yung set po natin, akala nyo yung ating bracelet, no animal signs are alike. Hindi po magkakapareho ang bracelets na hindi pwedeng bumili kayo ng bracelet na may kapareho kayo. Kasi, yun po ay napakahirap po. Akala nyo ang bracelet natin. And I'm doing bracelet smalls, no? Smaller bracelet, Kasi ayoko yung malalaki na masyadong abala sa kamay, and then yung attractive masyado sa tao, tapos yung biglang hahawakan, uy, ano yan? Yung mga ganon, 'di ba? Ayaw natin yun. Ayaw natin yung, gusto natin, nandiyan lang yung bracelets natin para protektahan tayo at para mag-enhance sa atin. Hindi yung, pahawak pa natin, paiinggit pa natin sa kapitbahay or sa no? Yun yung mga ganon. Mga eksena, alam niyo naman ang mundo, napakaraming inggit. Naku, mas madadagdagan yan next year, no? Yung mga inggitera, yung mga Pero alam nyo, yun nga ang sinasabi ko sa inyo, focus in real feng shui. So, yung real feng shui, kung gusto nyong malaman yan, please watch my videos. Marami na akong videos dyan. Alam nyo, yung iba yun sa mga New Year's, hindi lang naman yung New Year na yon ang tackle ko. Lagi akong merong dagdag na mga tips, no? Please watch, like, and subscribe, no? Pakishare nyo na rin
sa mga kaibigan, sa mga families nyo, or sa mga kaaway nyo, no? Shout out natin. Shout out natin yung mga kaaway nyo. So, mga ka-Shenjin ka, yun nga, no? Totohanin natin, seryosohin natin. Kasi, ano yung, kunyari, no? Ako nakikipag-meet up as a friend. Nandito ako para maging kaibigan nyo. Kung ayaw nyong kaibigan, di okay lang. Wala naman tayong problema doon, no? So, no, seriously, no? Kasi nakikipagkita ko sa inyo. Kung lolokohin ko kayo, sa tingin nyo, ihaharap ko tong mukhang to sa inyo ng live. Hindi. Maraming mga feng shui consultant na hindi nyo makakausap. Ako, every time there is a payment made, tinatawagan ko agad yung nagbayad. Kasi gusto kong ipaalam sa kanya, ay, sasabihin agad nila, sasagot sila, ikaw nga si Shenjing. Diba? Yung mga ganon. Kaya talagang, kumbaga, hindi ako makakataka sa inyo. Nagsasabi ako ng totoo kasi alam nyo, face to face yan. Nakikipag-meet up ako sa inyo for free. No tickets, no business, no? Yung sa akin, basta sinasabi ko lang sa inyo, focus on my feng shui, no? Kasi, hindi ako yung buhaya, no? Ako ay butike. Then, hindi tayo, I am advising you the cheapest and easiest and simplest feng shui, no? Kasi, ang iba, paiikot-ikutin kayo, hindi nyo na halos maintindihan. Ano nga ba talaga? So, lahat naman yung mga tao na nakikita naman nyo, no, nood kayo. May nakita kayo, may nisabi, bibili rin kayo, ganon. Hindi. Please, minsan alam nyo, tinatanong ko yung yung bibili sa akin Alam nyo, magiging masaya ako, di ba? Kung lahat ng tao, bibili, ganon. Hindi. Kasi alam nyo sa akin, ako kasi yung feng shui consultant. Ako yung feng shui advisor. So, ina-advisean ko kayo kung ano lang yung tama. Kasi, ang nangyayari, kayo yung namimili. Kayo yung gusto nyong bibilhin. Hindi. Kasi yung gusto nyong bilhin, napanood nyo lang yan. Ako, yung gusto kong i-advise sa inyo, you need it. You really, really need it. Kaya sinasabi ko sa inyo yun. Kasi ang gusto ko, syempre, makapag-iwan naman ako ng legacy sa inyo na talagang, alam mo, si Miss Shenjing Kai, talagang umasenso yung buhay ko, gumanda, sumaya yung buhay ko, or ano ba, ganyan-ganyan. Basta kung ano-anong mga yung, hindi yung, pagka okay lang na, sa susunod, wala na tong customer na to, okay lang, ganon, hindi. Kasi, talagang, I treated you as a friend, no? Dahil I am very thankful. Dahil nung nag-try ako sa YouTube, it's just fun. Alam nyo, that was pandemic. Kumbaga talagang yun lang yung purpose ko doon. So, ngayon, eto na tayo, di ba? Dumami na tayo para tayong gremlins. Pero usog, di ba? Nabasa ng ulan ang magaganda. That's serious, Ang gaganda kaya ng mga natin, ka-Shenjing Kai natin. Promise. Talagang, na-amaze din ako. Sabi ko, kagaganda naman ng mga taong ito. Parang pumapangit ako pagkasama ko sila. Hindi, joke Alam nyo, minsan nga ako, hindi ako talaga siniseryoso ng asawa ko kasi ganito po talaga ako. Very childish ako. Sobrang kulit ko talaga. Sobrang masayahin lang ang natin. Yung pagiging childish ko, hindi na natapos talaga. Pero mas gusto ko na rin yun kasi pure ang heart. Hindi ka talaga yung nagiging masamang tao or Siguro masamang asawa, pwede. So, yun nga, mga Shenjing Kai, please, take my advices, Kasi gusto ko lang naman is, mapunta kayo sa magandang mga kamay, free naman kayong manood kayo ng manood dyan. Kaya minsan mapapansin mo talaga kasi, nakikita nyo yung walang kwenta, ang daming views. Pero yung legit at saka tunay na yung may malasakit sa inyo, Kasi marami din naman kaming legit, Pero, yung may malasakit sa inyo at hindi talaga purely business yung intention sa inyo, bibihira lang po yun. Bibihira lang po yun, So, alam nyo, season ng Christmas, Alam kong, we are supposed to be all happy, I'm wishing you all a happy holiday season. Alam nyo naman, pag December natin, counting na yan, di ba? Countdown na tayo, kung ilang araw na lang. Tayo yata yung mga ganun lang, nagbibilang talaga.
So, eto ngayong 2025, ano? Yung, kung ako sa mga, advice ko ito ha, sa mga lalaking, sa mga mag-asawa, or sa mag-partner, or sa kung sino man dyan na sa loob ng bahay. Mas okay po na ipamahala ninyo ang pamamalakad ng pera ninyo or negosyo ninyo sa mga babae ngayong 2025. Sandali, tataas ko lang yung paa ko. So, yun nga, yung 2025 ngayon, ipamahala ninyo sa mga babae ang paghawak ng pera, ang pag-manage ng business, at kung ano-ano pa. Dahil, with regards of money, mas maswerte po ang mga babae ngayong taon kesa sa mga lalaki. Ngayon, so kung gano'n ang apektado ang mga lalaki ngayon, at mga lalaki masyadong magiging mainitin ng ulo. Kaya talaga naman, Diyos ko, mag-ingat-ingat po tayo ha, dahil ang mga kalalakihan ngayon, lalo na direct conflict sa Taysuy, no? Nandyan yung mga pwede kayong masali sa mga gulo, sa mga, ano yan, ano bang tawag mo dyan, yung mga authority, mga demandahan, mga etc. Yung mga ganyan trouble, no? Posible kayong makulong or ano. So, yung mga lalaki, ano lang po, low profile lang po tayo sa 2025. At yung mga babae naman, kayo po yung dapat mag-manage lahat ng mga financial, ano ninyo, usapin ninyo sa loob ng bahay ninyo. Because, nasa mga babae po ang prosperity ngayong 2025 Year of the Snake, no? So, yan ang ating isang advice. Ngayon naman, ang isa pa nating i-advise sa inyo ay yung kahit na pangit ang inyong mga taon. Like, kunyari, no? Kunyari, ang rat at saka ang boar or ang rat at saka ang dog, hindi naman sila maganda. Hindi naman maganda pareho yung kanilang luck. But then, kung magsasama sila, makaka-create po sila ng financial luck. So, kunyari, mag-asawa kayo na gano'n ang parehong pangit ang inyong star. Hindi ko sinasabing pangit kayo. Kasi ang mga pangit lang ay yung may mga pangit na ugali. Pero pag wala kang pangit na ugali, lahat tayo maganda. Diba? Ako ganun po talaga eh. Minsan tinatanong ako yung kung sino yung pangit, kung sino yung maganda. Wala po akong masabi kasi kapag lang po may ginawang pangit yung isang tao, doon ko lang nakikita na pangit siya. Pagka wala namang nagagawang pangit, yun nakikita ko syempre maganda, diba? So, wag tayo magbatay sa personal look lang, ano? So, kailangan from the heart, talagang galing sa puso natin yung mga ano natin, ano? Yung mga pag-judge natin sa tao. So, yun mga ka-Shangjin nakakapag-create yun, yung nakakapag-form kasi kayo ng sum of 10 kind of luck. So, yung kahit na pangit yung inyong mga taon, i-ano ninyo, no? So, ang magkakasama na maswerte, yan yung rat at saka yung boar o kaya dog. And then, yung ox naman at saka tiger, kung magsasama sila, or dalawang ox or dalawang tiger. So, nakaka-form kahit pangit yung kanilang flying star ng taon, yung kapalaran nila ng taon, still makakapag-create sila ng monetary gain, no? Or financial gain, ganon. And then, yung, let's say, yung, wala kasing ano ngayon yung, kunyari, yung rabbit at saka ang snake. Rabbit at saka ang snake, makaka-create sila ng ganon din, no? Although, ang rabbit at saka ang snake are both good stars, no? Pero, ang rabbit kasi neutral. Tapos, nandyan ang 3 killings kasi natin ay nasa rabbit this year. This 2025, no? So, kaya, ingat po talaga, no? Alam nyo, ang 3 killings po ay hindi talaga, no? Especially ngayon na ang rabbit, no? Nandyan yung 3 killings and then multiplying po yung rabbit. Multiplying yung kanyang luck. So, kapag sinuwerte siya, sobra-sobra, pag hindi naman maganda, hindi rin, sobra, yung doble-doble rin. And then, yung nasa kanila ang 3 killings, so dapat, ay sinasabi ko po talaga sa inyo, please, kailangan nyo talagang isubdue yung 3 killings, no? Yung sa mga rabbit dyan, or sa
sa rooster, no? Kasi kaharap nyo pa rin yan kahit papano. Talagang conflict din kayo sa ang rooster. Kapag ano man ang meron dyan sa rabbit, conflict din sila kasi kaharap nila yan. Ngayon naman, iniisip ko naman, nasaan na ang mga horse? Gising nga kayo. Sobra ba kayo napagod ngayong 2024? Kasi talagang, alam nyo, nagtataka talaga ako sa mga horse. Alam kong pagod na pagod kayo ng 2024 kasi talagang pakikipaglaban ng mga horse ngayong 2024 ay grabe, no? So, yung iba talagang life-threatening pa. Ganon. Talagang ngayon, ang sinasabi ko lang, wag niyong sayangin itong 2025, no? Please, bumili kayo ng book natin ng horse. Kasi talagang, yung natin, itong horse, medyo parang, kasi natapos niya na yung kanyang 3 consecutive lucky years for how many years ago. So, ngayon talaga sa kanya, kapag nagkaroon siya ng isang lucky year, hindi yun tuloy-tuloy. Kaya, alam nyo, grab my book set, kasi yung mga horse natin, grab my book set, kasi dun malalaman nyo na, magagrab nyo lahat ng mga dapat nyong gawin ngayong 2025. Kasi another na naman ang mga trials ninyo sa mga susunod. So, mas mabuting mapaghandaan nyo ito ngayong 2025. So, please, gising mga horses. Ano na nangyari sa inyo? Wala tayong horses. Alam nyo ba, ang book ko ng 2024, dalawa lang yata ang bumili ng horse. I swear talaga, no? Tapos kayong mga tiger din, please, and tiger and ox, please, buy my book para talagang may guide kayo because it is not an ordinary affliction sa inyo nitong 2025. So, kailangan nyo talaga. And if you really into feng shui, please, talagang i-apply nyo po itong aking mga sinasabi sa inyo. At yun nga, ang mga natin, may nagtanong sa akin, asan na yung tanong niya? Wait, si Maribel Reyes, siya isang horse, si Maribel Reyes. Sana makabili ka ng book mo, Maribel, because your horse pala. Sino daw ba sa dalawang anak niya ang makakatulong sa kanya? Isang horse ng 2014 at isang 2010 na tiger. So, ito po, usually, ang tingin ko po dito, sa judging by the animals is yung 2010 po, yung 2010. But then, yung minsan kasi ito po ay nakasulat sa inyong patsi. Nakasulat po sa patsi ninyo na kung sa pagtanda ninyo kung sino ang mas makakatulong sa inyo. But, according sa animal science, siguro itong tiger ang mas makakatulong sa iyo kesa doon sa kapwa mo horse because it will be competing with you, no? So, kung ano yung nangyayari sa iyo, kung hindi ka lucky, hindi rin siya lucky. But this 2025, hindi maganda ang tiger, no? Hindi maganda ang tiger at saka ang ox. So, kailangan ng magpaganda. So, ayan, yung sinasabi ko. So, mga ka-Shenjinkai, yan ang ating topic ngayon, Tapos, ito pang yung susunod, may susunod pa akong video dito, ha? Kasi, inaano ko lang sa inyo, yung, alam nyo kasi, lahat ng tao may problema, mayaman, mahirap, pangit, maganda, sabi nyo nga, matalino, hindi matalino, lahat may problema because this is the balance of yin and yang. Ngayon, kung ang buhay nyo naman ay puro na lang yin, that is the time na talagang siguro kailangan nyo nang magpungsoy ng bahay ninyo. Tapos yan nga sinasabi kong advices sa inyo. Huwag nyo ugaliin yun na yung nakikita ninyo, lahat ng mga kino-commercial sa inyo. Once na yun lang ina-advise sa inyo, huwag kayong mainggit, huwag kayong madaling mapagpaniwala. Sabi ko nga sa inyo, use your common sense. Ayokong nakikitang napapariwara parang isang ina. Alam niyo yun? Ayokong makitang napapariwara yung mga anak mo. Like yung yung isa nating ka-Shenjinkai, I think she's from Canada yata. Sabi niya, pasensya ka na, Miss Sheng, parang nagiging si Charo Santos ka na. Sabi ko, ano kaya yun? Bakit ako magiging si Charo Santos? Sabi niya, hingahan ng problema ng bayan.
Kaya kayo yung mga sinasabi ko sa inyo, please mag-comment kayo sa YouTube natin at para ma-activate natin, ano, yung creation ng kasi iniisip nyo, yung mayayaman walang problema. Yung mga akala ng mga hindi, yung medyo less fortunate, akala nila sila lang talaga yung kawawa sa mundo. Lahat may problema. Ikaw man ay nakahiga sa pera, hindi ka nakakakain ng 3 beses sa isang araw, lahat yan may problema. At kasi alam nyo, you cannot have perfect feng shui, no? Yan ang ko sa inyo. Dahil everything changes, every year changes. Lahat ng energies changes and the direction changes. So ang elements changes every year. And you cannot change your house. 'Di ba? Lahat nagbabago, but you cannot change your house. So, ang solusyon lang mo, hindi ka magkakaroon ng perfect feng shui. Kasi, lahat ng energy, elements, direction, nagbabago. So, ang solusyon mo doon, yung sinasabi ko sa inyo, lang application ng imposing 9 direction protections and enhancers inside your house, no? Kung afford din lang naman ninyo na bumili ng cellphone, 16 na bang? Unahin nyo yung unahin nyo yung feng shui ninyo, no? So, yan ang inano ko. At yung iba naman kasi, no, ina-advisean ko na lang na kung hindi nila afford ito, at least meron kayong personal, no? Yung personal, like, kunyari, Oxca or so yung dadalhin mo, yung bibit-bitin mo the whole year. Yung bibit-bitin mo the whole year na yan. But then, alam nyo, mas talaga, kung talagang gusto nyo ng ng marami kasi, no, sabi ko sa inyo, malalim ang feng shui. Oo, may katwiran talaga doon. Totoo po yun yung pangmayaman ang feng shui. Honestly, pangmayaman ang feng shui. Pero, unti-unti yung yayaman kayo. Because, I am confident na yayaman kayo in real feng shui. Huwag na po ninyong sayangin ang pera ninyo sa ibang mga bagay-bagay na hindi nyo po pwedeng gawing tindahan ang inyong tahanan. Na lahat ilalagay ninyo sa bahay ninyo. This is what I'm telling you. Feng shui is inside your house. Wala po sa tindahan, wala po sa mga pamilihan, wala po sa mga bibilhin ninyo sa YouTube. Huwag po kayong mainggit, huwag kayo ang mag-advise ng bibilhin sa inyong feng shui advisor kasi yung advisor nyo ang mas nakakaalam kung ano ang dapat na maganda para sa inyo. Pwede kayong magtanong kung ano kayang maganda sa akin sis, gusto kong magdagdag ng enhancer or ganito, o Michelle, madam, gusto kong magdagdag ng pag-enhance sa buhay ko, ano po ba ang dapat kong bilhin? So yung mga ganon, huwag nyong sasabihin na lahat ng makikita nyo gusto nyong bilhin, ha? So mga ka-Shengjin-Kai, hanggang dito na lang muna tayo. At yan ang ating mga tips for today. At sa susunod, may dagdag ulit yan. Kasi medyo natapos na ito na, alam niyo, yung trabaho ko ngayon, puro packing. Alam niyo itong, walang bastos dyan baka yung isip niyo. Hindi, alam niyo yung salas ko, ang gulo-gulo po. Kasi kanya-kanyang supot. Kanya-kanyang mga items talaga. So, for deliveries pa yung lahat, ang minamadali po kasi talaga natin yung mga nasa malayo, yung nasa US, sa UK, at saka yung mga sa UAE, kasi talagang 7 days to 10 days, baka umabot ng, dahil holiday rush po tayo, December po ngayon, don't forget, baka po kasi tumakbo ng 15 days yan, kaya minamadali na rin natin sila, na please, yung kasi sa Pilipinas, alam nyo, 1 day lang matatanggap, 2 days, let's say kung sa Mindanao kayo, nakakaabot yata ng 7 days yung mga napapadalang ko sa Mindanao, dun sa pero yung sa dito kasi sa Japan, ang mga ka-Shengjin-Kai ko dito sa Japan, 1 day lang kasi tanggap na nila kaya hindi ko rin masyado silang pinipressure na pero ang problema lang, pag naubusan na tayo ng items, pag naubusan ng items, magagahol. So mga ka-Shengjin-Kai, I love you always, at sana maging happy ang lahat sa holiday seasons na to. Please,
give as much as you can, kahit gaano kaliit. Magbigay po tayo sa mga less fortunate. Hindi po kayo mabibless sa pagbibigay sa kamag-anak, sa pamilya. Hindi po kayo mabibless, magbigay po kayo sa hindi nyo kakilala at hindi kayo kilala. So, promise, yan po ay isa sa magandang blessing na matatanggap ninyo at maibibigay ninyo ngayong Pasko. I love you all. Night-night.